Kung magiging legal ang divorce sa Pilipinas, sang-ayon ba kayo? Yan ang topic natin ngayon. Very controversial. Divorce, right here on A-Mark the Podcast. So alam niyo ba guys, na bukod sa Vatican, yung sentro ng Katolisismo sa buong mundo. Vatican is a country. Yes, it's a Okay, country. it's a So country. if I'm not mistaken, it's the smallest country in the world. All right. At sentro po siya ng Katolisismo, which is tayo, Catholic country. Ang Vatican lang po at ang Pilipinas, ang dalawang bansa sa buong mundo. If I'm not mistaken, 200 countries ang nasa listahan. Tayo lang po ang dalawang bansa na walang divorce law. Okay, you're saying 200 countries ang Katoliko. Yes. So, Doon sa listahan ng 200 countries na nandun sa listahan na yon, tayo lang ng Vatican ang wala pang divorce law. Sa buong mundo so does that make us very holy? Well, it goes to show that probably tayo ang one of the last bastions of Catholicism sa buong mundo dun sa aspeto na yon. Okay. Dahil tayo na lang ang walang divorce law. Alam mo, ang tagal ng usapin ng pagpapasa ng Mhm. divorce dito sa ating bansa. At what's taking them so long? Maraming nagpoprotesta against it. The Yes. Catholic Church. Mhm. Who else? Marami kasi as bilang isang Catholic country Mhm. primarily, okay, Mhm. hindi po kasama yung mga kapatid natin, mga kababayan nating Muslims because they have their own laws, they have their own rules regarding this. Ito pong divorce law will apply mostly to Catholics na nasa Pilipinas. Kaya po nahihirapan, siguro balikan na natin noong 2024, may napasang House bill na related to divorce sa House of Representatives. So ang nangyari po noon was napasa yung House bill pero hindi umabot sa botohan. So pag ganun po kasi, pag naipasa pero hindi umabot sa botohan, nag-e-expire po yan pagdating sa next cycle kumbaga. So noong 2025 nag-expire na naman yung House bill na yan. Isinalang nila, I think noong 20th Congress ba yun, if I'm not mistaken. I have to double check. Pero sinalang nila pero wala pa rin nangyari. Kasi ang analysis ng mga nagsasabi nag-aaral ng batas na to is mahihirapan talagang ipasa or maging batas yung divorce law na yan, primarily because mas marami pa rin Catholic sa Pilipinas, including yung mga Katoliko na mambabatas. Diba? That might change kapag yung generation na mas bata, sila na yung mga namiminuno. Yeah. Dahil mas open na ang younger generation to divorce and just calling it, okay, I'm done. Oo. Ang dami kasing ang daming factors to consider dahil syempre pag tinanong mo yung Catholic Church, sasabihin nila that yung marriage is meant to be insoluble. Ibig sabihin, hindi pwedeng buwagin yung institusyon ng marriage if you ask the Catholic Church. Pero kung titingnan naman in a domestic standpoint, in a reality standpoint, napakaraming factors na nangyayari sa pagitan ng mag-asawa that might merit a legal divorce, di ba? Yeah. Maraming sitwasyon yan. Abusive Yeah. na asawa. Infidelity. Oh my gosh, infidelity in the Philippines. Lagana po yan. Ano pa ba? Siyempre, yung mga bagay na hindi dinidisclose Yeah. ng isa. For example, merong mga cases na nabalitaan natin na nagkinasal yung dalawang tao. Ang intention pala nung lalaki in marrying the wife was to go after yung ari-arian at yung yaman ng pamilya ng babae para mabayaran yung mga sarili niyang utang. Marami pong ganun Kwentong pandrama. Pero daddy, nag-i-exist ang annulment dito sa bansa natin. Na up until now, bago natin simulan tong ating episode, napatanong nga ako, ano nga ba ang difference ng annulment sa divorce? Why do we have annulment here pero walang divorce? Ang ibang bansa ba may annulment na tinatawag o tayo lang yun? Siguro dapat muna natin. Let's try to differentiate muna natin Yung nakita natin kanina while we were doing our research, para mas madaling intindihin, kumbaga,
kung di-differentiate natin yung annulment saka yung divorce, ang annulment po, ang sinasabi niyan, hindi dapat nangyari ang kasal na to. So, hindi dapat nangyari. Kaya kinasal kayo pero sa annulment, hindi dapat nangyari. Yung divorce naman, sinasabi niya, nangyari yung kasal nyo, pero tapos na. Okay, sorry for the term ano, sabi ko talaga, so baliw tayo nung ginawa natin yung kasal na yun. Ibig sabihin hindi totoo yung kasal na 'to. That's why puwede tayong mag-go through the process of annulment. Bakit gano'n? Di ba? So ibig ba sabihin, you one of you, hindi mentally capable at that time ng Mhm. kasal? Ano pa yung reasons? May Eto, stinate diyan, ano eh. natin yung annulment po, Oo. differentiate muna natin Mhm. Yung annulment legally declares na yung kasal nyo never validly existed dahil sa mga bagay na to. Posibleng psychological incapacity, fraud, mas underage pala yung isang partner So, ninyo. okay, ang annulment, hahanapan ng butas yung nangyaring kasal. Yes, I'm yun. like, what? Who made that? I think, tingin ko the annulment thing came about dahil nga walang divorce law. Oo. Humanap ng loophole Yeah. sa batas para mabigyan ng pagkakataon yung mga dapat at magustong maghiwalay na maghiwalay. Pero ang problema po sa annulment, hindi po lahat accessible dahil napakamahal. Mahal. Millions. Sa mga naririnig natin sa mga ibang kaibigan natin that went through it, milyon po ang inaabot. Milyong piso inaabot. Minsan 5 taon, hindi pa tapos, hindi pa nagagrant yung annulment. Baka naman milyon dahil yung isa ayaw pumayag? Or baka naman din hindi ganun kamahal kung agree naman sila pareho to go through annulment? No, kasi ang nangyayari dito, pag nag-annulment case, meron kayong sarili nyong legal representation. Mga lawyers, di ba? Yeah. Alam niyo naman po kung magkano ang binabayad sa mga Yeah. lawyers. Per ora po yung iba dyan. And Mhm. yung dalawang lawyer na yon that will represent yung mga kliyente nila want to get the most para sa kliyente nila. Dapat pala naitanong ko kung ano yung stinate nila. Kasi meron akong 2 kakilala that went through annulment. Mhm. And dapat pala naitanong ko kasi nga that's very personal Yeah. Ano yung stinate nila in paper kung bakit sila nagpapa-annul. Now I know, ito pala yung mga rason na yan. Kadalasan, psychological incapacity, pansin mo. I'm like, Kadalasan po yun ang dahilan, di ba? Hindi pala kami bagay dahil psychologically hindi kami Yeah. incapable of holding a relationship yung isa sa akin. Doon Parang na lang ganun. nila ikakategorize. Oo. Pero sa totoo lang, dahil marami nang nangyari habang married sila, na pareho silang nag-decide na let's just end this. But, totoo ito, kung meron nga namang divorce, pipiliin talaga nila ang Yeah. divorce. Baka naman kung may divorce sa Pilipinas, wala nang annulment. O sige. It's the same thing. Possibly, okay. Is it? So, yun, nabanggit na natin Oo. yung basic definition ng annulment. Puntahan naman natin yung divorce. Yung divorce naman po, ayon dun sa House Bill na pinasa noong 2024 pero hindi naman napagbotohan at hindi naging batas, ang divorce legally ends a marriage that was valid. Ibig sabihin, valid yung naging kasal nyo. Pero dahil You're sa divorce law, recognizing yes. it. Oh. Dahil sa divorce law, tapos na siya. Mhm. Okay? Ang divorce po, hindi nyo na kailangang patunayan na yung kasal nyo was flawed from the beginning. Wala nang ganun-ganun. Hindi nyo na kailangang patunayan. Ang grounds po ng divorce would include things tulad ng prolonged separation. Matagal na pala kayo magkahiwalay. Hindi na kayo nakatira Not sa living ilalim. together, Yes, yeah. exactly. Irreconcilable differences. Doon yun ang nakakapagtaka. Parang, di ba, naging boyfriend-girlfriend kayo bago kayo kinasal. Irreconcilable differences. Magkaiba pala kayo so much na hindi na kayo pwede magpakasal. Anyway, abuse, okay? Situations that develop during the marriage, posibleng yun nga, may mga fraud na nangyari, okay? Generally, mas mabilis po ang divorce kumpara sa annulment and costs less, mas mura. Depending din po sa provisions ng final bill kung maipapasa siya into law. Okay? Sa divorce, both parties can remarry after, same as annulment, but the framing and burden of proof are completely different. Ibig sabihin, parang mas madaling pagdaanan yung process of a divorce kaysa sa annulment. Di ba?
We don't know that yet. Not yet. Kasi Depende. pag dito sa Pilipinas, Oo. oo, naisabatas na ang divorce, baka gawan na naman nila yan ng mga kung ano-anong pahirap na That's papeles. true. bago, That's true. bago kayo makapag-divorce. Only in the Philippines. Yung general concept po ng divorce, sinasabi nila, posibleng mas mura. Mhm. But this is based on yung data na ginamit dun sa House Bill nung divorce law nung 2024 na hindi naman naging batas. And kino-compare lang po nila yung divorce sa ibang bansa na Right. generally mas mabilis, mas mura. But tama siya eh. Mhm. You know, considering the way things are done dito sa bansa natin, baka patong-patong na naman yung babayaran, patong-patong na naman yung legal fees and all that. But, you know, sa akin kasi siguro puntahan na natin yung opinion nating dalawa. Mm. Can I start? Okay. I think kailangan magkaroon ng divorce dito. Mhm. I think it's about time dahil ibang-iba na po ang mundo ngayon. Right. There are so many factors that go against the marriage, that go against yung relationship between husband and wife. Tuloy mo lang yan. Hindi ko po sinasabing against ako sa Catholic Church. Ako po ay Katoliko din. So, naniniwala ako na sagrado ang kasal. Naniniwala po ako na kahit anong mangyari, kailangan ipaglaban ninyo yung relationship ninyo bilang mag-asawa. Pero meron po talagang mangyayari. Hindi po natin pwedeng i-deny that meron po mga nangyayari during the marriage, during the relationship between husband and wife na hindi na po talaga pwedeng ituloy ang marriage. That's why I think primarily to protect yung well-being ng bawat isa sa inyo. Kung may nangyaring ganun sa kasal ninyo, dapat meron kayong tulong in a sense. And that's where the divorce law, I think, will help. Na meron kayong option, kumbaga, hindi kayo tali na, oh no, kasal ako, nangyari sa akin to, ginawa ng asawa ko sa akin to, pero sabi kasi nung Catholic Church, sabi kasi nung simbahan, insoluble. Yeah, okay. While Mm. you're saying that, hinanap ko kasi, ito yung mga sinasabi sa kasal ng Katoliko, no? I take you to be my husband or wife. I promise to be faithful to you in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of my life. Diba? Meron ding to have and to hold you from this day forward, for better or worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish until death do us part. Hanggang kamatayan, hindi dapat maghihiwalay. So, ito yung mga pinangahawakan ng mga ayaw sa divorce, Yeah. ng mga tumututo sa divorce. Which, you think, dapat pa rin ba? I mean, kanya-kanya naman talaga tayo Yeah. ng pananaw dito. But, if you want to honor your word na ginawa mo in front of God, in front of the people you love, you would stick to that. No matter how hard your marriage is now, no, kahit gaano kahirap. Pero, bukas na nga ang panahon natin ngayon, pangalagaan natin yung mental health, pangalagaan natin ang mga bata, because they see it ramdam nila yan kapag hindi na nagwo-work ang marriage. So, where do you stand? Ako kasi, seeing couples na medyo hindi naging maganda ang kanilang pagsasama, I would say I'm leaning towards divorce. Kasi kung hindi na mag-work, bakit pa kayo magsistay in a relationship? And mag-a-attest dito yung children Alam mo, they're better na magkahiwalay sila. Yeah. Kasi hindi na sila nag-aaway sa loob ng iisang bahay. There's peace and there's respect, right? Yeah, I'd say I'm pro. May mga nakikita kasi tayong mga kaibigan natin na nagko-co-parent, di ba? Na before, nababalitaan natin, nag-aaway sila everyday, umaabot sa puntong na pagbubuhatan ng kamay yung isa. Teka muna Di nga. ba? Bakit nga hindi nga ipasa na lang? Kung may annulment tayo at pagka naka-annul na kayo, pwede na kayong maghiwalay, pwede na kayong mag-remarry.
what's stopping them from pushing with a divorce? Kung with divorce, you can remarry as well. Mhm. I don't see. So I nakikita ko really kasi don't diyan see it. ganito, based on what happened nung 2024 na tulad ng banggit natin kanina, hindi umabot sa botohan. Pero the fact na naipasa, okay, naipasa ibig sabihin, boboto na lang, magiging law na siya. Ang nakikita ko kasi diyan, yung mga politicians involved in making that law, Mm. parang they want to be on the safe side. Ayaw nilang maging against sa kanila ang Catholic Church Para because sa of boto. the Sa votes, boto, di ba? my gosh. Practically speaking, that's all there is to it. Napakaraming mas mabigat na batas, Mami, na naipasa nila in the blink of an eye because they want to pass it. Because walang hadlang. Right. But alam mo naman Tama dito sa ka. Pilipinas, ang mga simbahan dito, regardless of the religion, they hold so much power pagdating sa politics. May isang simbahan na black vote, millions of voters will vote one. Pero And daddy, kasi parang- kung titignan mo yung annulment versus divorce na black and white, Mhm. pareho kayo pwedeng mag-remarry. Yeah. So, bakit kayo pumayag na may annulment na tapos yung divorce ayaw nyo? Ibig sabihin okay lang sa inyo mag-remarry? It's the same thing. Kasi nga, It's really the same thing. annulment is more of a legal loophole eh. Hindi kasi siya batas na pwede mong gamitin as a citizen. Okay, so dahil hindi nangyari yung kasal. Oo, ganun. Ang nangyayari dito, ang representation mo sa Daddy, annulment. pero pag ginawa mo yun, nasa harap ka ng Diyos. Yes. So para mong sinabing, Lord, hindi nangyari yun hindi ako mentally capable nung ginawa ko yung kasal na yun in front of you. I'm sorry, Lord. Parang ganon. Hindi pa yun. Di ba ang turo sa atin nun, no, sa Catholic Church, Oo. ang sakramento ng simbahan, marriage is one of the most sacred sacraments of the church. Mhm. Kaya sinasabi nila, di ba, till death do us part, what God has put together, let no man separate, di ba? Yun yung punto de vista. Because nga, matrimony ay isang sakramento. Marriage is a sacrament. That's one point of view sa Yeah, simbahan. pero kasi like, babalik tayo sa mga infidelities, Yeah. Kung yung asawa mo naman, kaliwat kanan ng Mhm. ang mga babae, maraming anak, and then, sakramento mo pa rin bang matatawag yun? Mhm. Yung faithfulness, you swore to God na ikaw lang ang mamahalin ko. But then again, you have, other businesses. Iba nga naman, naisip ko bigla yung sa Muslim, Iba Yeah. rin naman yun. Iba yun, iba yun. Oo. But, yeah. Kung hindi naman pala nagwo-work na, bakit nyo pa patatagalin? Ang hirap din, Ang dami. Yung iba, Oo. mabigat yung kamay ng lalaki. Over the smallest things, lagi niyang binubugbog yung asawa niya in front of the kids. Physical and verbal abuse over the smallest things. Tapos, ang sasabihin mo lang is, kailangan Kasal kong kami, panindigan hindi- kasi sinabi ko sa Diyos that I will not break this bond, this holy sacrament na pinasok niya. Kailangan patawarin ko siya kasi asawa ko siya. Yes. Okay. Ang hirap, di ba? Tama ka eh. Saan mo ilulugar yung sarili mo ngayon? Oo. Kung pagbabasihan mo yung sakramento, yung simbahan, or paano naman yung kabila na alam mong meron kang option na annulment or if ever pumasa yung divorce, di ba? It's a different world. Nung sinimulan po itong the whole talk about divorce, dekada na po ang dumadaan. Yeah. Napakatagal na Bata po. pa lang ako, naririnig ko na yung divorce eh. Nakagawa pa nga ako ng 2 story sa GMA noon, nung reporter pa ako about this particular topic. And pare-pareho din yung pinag-uusapan dahil hindi pa rin po siya nagiging batas. Wala tayong divorce law. So it's, ewan ko, ang hirap eh. Di ba? Kayo po, ano bang tingin nyo? Mm. What's your stand? Pro or anti-divorce? We want to know. Yeah, and if you have stories na tingin nyo, dapat nag-divorce na tong couple na to eh. Or baka kayo rin po. Agree ba kayo na mag-go through that? Yeah. And if it's okay sa inyo, kung sino sa inyo yung dumaan sa annulment, talk to us, tell us how long it went. If possible, gaano kalaki ba yung ginastos ninyo? Ano ba yung heartache sa pinagdaanan ninyo? Why did you have to go through the annulment in the first place? Ano ho kasi ngayon eh, yun ang pinagdadasal ko na sana kami maging matatag kami. Dahil, to be honest, mas marami pong kalaban ang pamilya
ang kasal ngayon than ever before. Ang tukso noon, ngayon digital na yung tukso eh, Right. 'di ba? And also, Daddy, yung annulment, iisipin mo para lang talaga yan sa may mga pera. True. Ang ordinaryong Pilipino na isang kahig, isang tuka, na minimum wage earner, pag may nangyaring mga hindi maganda sa marriage, isasantabi na lang nila yan. Kasi anong ipanggagastos natin sa annulment, right? Wala na. So, pwedeng maghiwalay na lang tayo. Mhm. O di, ganun lang. Karamihan ganun ang nangyayari, 'di Oo, ba? hindi Nasa ilalim ng isang bubong, pero Mm. magkahiwalay na yung kwarto, hindi na nag-uusap, hindi na nagpapansinan because anong gagawin mo? Magbabayad ka ng milyon-milyon Mm. for 3 to 5 years of going through hell. May mga hearing pa po yan. Punta kayo ng munisipyo or whatever. Huhukayin lahat ng yung private parts ng buhay mo, ng pagkatao mo, just to prove na dapat hindi nangyari yung Sa kabilang banda naman, okay, pag napasa yung divorce, baka naman, ang mga tao ay, "O sige, magpakasal tayo, total may divorce naman kung magkamali." That's exactly the point. Alam mo yun? Yun ang isa pang sinasabi ng simbahan eh, na Oo. parang pag alam mong may loophole ka, sadyang ganun po ang tao, di ba? Pag alam mong meron kang way out, mas madaling sumugal, mas madaling magpabaya, kumbaga. Kaya tinan mo sa Amerika, yung mga ibang Kasal dito, artista, divorce doon oo, maya-maya. sa loob ng isang taon, 3 kasal, one after the other. Yeah. That's one thing that I do not want. I want, gusto ko i-retain yung sanctity of marriage. Pero not to the point na masisira na yung pagkatao mo, nadudurog na yung spirit mo dahil sa ginagawa ng partner mo and all those factors. I don't know where that middle ground is, na parang nandito pa rin yung holiness of the union, pero pag it's time to go, it's time to go. Right. Diba? Parang ganun eh. Sana hindi umabot tayo sa ganyan. Hindi naman, I don't think so. Huwag mo akong bubugbugin eh. Wow, ha? Baka maniwala Si sila. Sandrine natatawa. I was just kidding. That was just a joke. Mommy's very sweet, right? Oo. Funny. Funny. Okay. Well, pakatatag tayo. Mhm. His parents just celebrated their 50th Oh, yes. year. Oh, It wow. was a beautiful ceremony. Nag-renewal of vows sila. And sabi ko nga, lahat tayo, couples, we only dream of having that, reaching 50 years of marriage. Mhm. And they just showed us that it's really possible. And then when we asked, your mom and dad, it's because they chose each other. Yeah. And they chose family above all else. I remember yung speech po ng nanay ko after the wedding. Sabi po niya, their marriage is not perfect. No marriage is. Merong mga faults sila. Meron silang mga imperfections sa pagkatao nila. But at the end of the day, they chose each other. So, di ba, how awesome is that? Na, kaya nga ako, watching my mom and dad walking down the aisle nung sa simbahan ng renewal of vows, yung mom ko po was emotional, seeing all of her kids there, seeing family and friends na malapit sa buhay nila. Hindi pwedeng hindi mo tanungin yung sarili mo eh, na how can we reach that point? Di ba? I mean, I know it's a different world, pero ang daming bagay na pagsasalamatan natin. I'm just so thankful that I saw them reach that point. Di ba? And bihira yun eh. oo, yung samahan nila, may ups and downs, yung moments na down sila, ginawa nila talaga ng paraan. Yeah. And I think, yun ang gusto ng mga anti-divorce, right? Na kung kaya nyo namang ayusin nyo na. And preserve the marriage. But, may mga sitwasyon nga talaga na hindi na kaya. Hindi na kayang ayusin. Hi, Sandrine. And, hello. And, Sit down muna. You sit down there on that chair. At ang mag-asawa ay better off na magkahiwalay na lang. Yeah. Better for them individually and better for their kids.
So, yeah. Mag-renewal of vows tayo. Ngayon, gusto ko na talaga. Bigla lang pumasok sa isip ko. Ilang years na ba tayo? Matagal pa. In 2019? 2029 pa ang 10 years. Lapit na yun. 3 years na lang. Okay Bilis, ba? no? Tingin nyo, mag-renewal of vows kami? Pwede Comment nyo naman, basta wag gagastos ng malaki. Saka sana bati pa kami yung ganun. Ganun eh, no? Bati Magiging naman. bati pa naman tayo. Hindi naman tayo, aabot tayo dyan. I firmly believe. Pero nga, no? Parang gusto kong mag-renewal of vows bigla. Looking back at the whole 50th wedding anniversary. It would be nice, really. But, it would be good if it's just intimate. No? Kasi alam naman natin ang mga celebration ngayon, kalalaki, kamamahal. Yeah, but what's important is, keep the love alive and choose your partner Basta yung all the time. Ako, what I try to do is, pag iniisip ko yung mga mabibigat na parte ng buhay, yung mga challenging parts ng buhay, you know what I do? I've never told you this before. I close my eyes. Imagine ko nandun ako sa labas ng bahay, looking at our house. And iniisip ko, nandun yung asawa ko, nandun yung 2 anak ko, nandun yung puso ko, nandun yung buhay ko sa loob ng bahay na yun. And I'm okay. That's good. That's what I do. Diba? I have that moment na parang, this is my life now. I have to keep it intact. I have to pour all yung positive parts of my being in that house and to everyone inside that house. And instantly, malakas yung loob ko. Right. Ganun. I would say the same thing. Most of us only, dreamed of this family, children, and a house, and it's right in front of you. So, pahalagahan mo yung bawat minutong yun dahil napakaikli ng buhay. Make every moment count. We all know this very well, but, it's nice to be reminded na pag we're caught up with all the bad news or all the stresses in your lives, and then we tend to parang overlook kung anong blessings that's right in front of us. Just look at them. Kasi noong pangarap mo lang to, ngayon nasa harapan mo na. Yeah. Pahalagahan mo. Yeah. So, kwento niyo po sa amin, guys. First of all, we want to know, are you in favor of divorce dito sa bansa natin? If not, bigyan niyo kami ng reason why. We have our own thoughts, tulad ng binanggit namin kanina. Partially, we're leaning towards having divorce dito. But I'm sure some of you have a different opinion. Parinig niyo po sa amin in the comment section. If you went through divorce, let us know how you went. I know it's a bit personal, pero kung pwede nyo kaming sharean ng mga pinagdaanan kung may ninyo. mga kakilala kayo, ikwento nyo na lang at itago sa pangalan. Yes, we'd like to know because siguro, hopefully in the next few years, we'll see some developments in this case. Pero before that, wala na pong ibang tatalo kundi kakampi nyo dapat ang Panginoon Diyos sa pamilya ninyo. That's what will make you strong. That's what will make your relationship stronger. Amen. Diba? Wala na pong tatalo dyan. Focus and keep God and keep Jesus in the center of your family. Kaya, nothing will beat that. And I hope you guys are okay out there. In spite of all the temptations, the challenges, the stresses in our digital life nowadays, iba pa rin yung pamilya. Inuuwihan kayong pamilya na nagmamahalan kayo, and nothing beats the comfort of going home to a peaceful, loving house every day. Diba? Ay, mag-ingat po tayo kung saan man tayo pupunta today. Yep. And may you all be blessed. Next week, okay, I think next week maganda yung magiging topic natin. Meron tayong mga special guest. Dahil pag-uusapan po natin. Something special will happen this August. Hindi po birthday ko. Special din po yun, pero hindi yun yung topic. Birthday mo na! 50 ka na, hindi pa. Pwede lang padala sa comment section yung regalo nyo. Padala nyo lang. Dahil ka lang. We'll have a special guest. Pinapagmalaki na po namin yung next episode namin because I think ito maraming matututunan, especially the mothers out there, yung ating next episode. So before that happens,
inaano na namin, tinitease na namin. But thank you for watching this episode. Sana po may natutunan kayo. Again, watch our episodes on the A-Mark YouTube channel, and we're also on Spotify on A-Mark the Podcast. And yung Aisel Santos. Aisel Santos. Yeah. Official. Listen to my songs. Sa Aisel Songbook po yan. If you have requests, you can DM her directly or just post doon sa YouTube. We Yeah, haven't so- uploaded yet. O nga pala, sabihin mo sa akin kung ano yung next na i-edit natin. Thank you. This Thank you is guys. A-Mark the Muna kayong Podcast. mag-annulment. Dahil ako lang. Bye guys. Bye. Bye Sandrine.